Sige po, palakpakan natin ang Lord. Praise God. Salamat sa Panginoon for this week. No? Isang linggo na naman ang nakalipas. Maraming ginawa ang Panginoon sa ating buhay, I believe. Marami pong kwento na binuo ang Lord this week. No? Yun nga po, no? This next month, no, we will be having our anniversary. No? So mag-ready na po kayo na mag-invite. No? One Soul for Jesus tayo. Tutukan po ito. No? Kumbaga, tulungan natin yung iba na makita kung ano yung nakita natin. No? Kumbaga, yung saya na nakita natin, yung excitement na nakita natin sa Panginoon. This month po, marami tayong pinag-aaralan, no? Talks about the blood of Jesus, no? If we're gonna see it, yun po ang naging dahilan paano tayo nakakilala sa Panginoon. That power na nirelease sa atin, yun yung nagbigay sa atin ng sense na kailangan nating lumapit sa Panginoon. Yun yung kwento na, alam niyo po yun, na any time of the day, nakikita natin na binago ka ng Lord, patuloy ka pang binabago, at nakakakita ka ng pagbabago, hindi lang sa'yo, maging sa pamilya mo. Tsaka sa lahat ng ginagawa mo. You know, our life before, pero nung naranasan natin yung power of the blood, nagbago po lahat. No? So, excited ba kayo mga kapatid? No? We need to be excited. Bakit? Ito po ang core ng ating pagkakilala sa Panginoon. No? So pag-aaralan natin 'yon and we'll see no kung paano tayo tuturuan ng Lord sa umagang ito. This week po, this past few days, I'm asking the Lord, parang hindi alam mo 'yon, hindi madaling i-discuss yung blood of Jesus Christ kasi masyado siyang broad. Kung titingnan mo madaling let's say parang tumayo at mag-discuss about God's goodness, God's faithfulness. Kaya lang, kung babalik po tayo, kagaya po sabi sa inyo kanina, this is the core of our Christianity. No? Jesus died, He rose again. Bakit siya nabuhay ulit? Because of this power of the blood. So yun yung pag-aaralan natin sa umaga ito para maintindihan natin kung anong gusto sabihin ng Panginoon sa atin. So marami po tayong mga activities within the week. No? Meron tayong worship team mamaya. No? Meron din po tayong para dun sa mga mothers and fathers. This first day of Eid, no, inaanyahan po namin, no, if wala naman kayong gagawin, tignan natin kung ano sasabihin ni Vilma Santos dun sa oras na yun. No? Wala pong kinalaman si Vilma Santos sa service natin. No? So parang makakonek lang din tayo. No? We are human beings. May mga nanay dito na, let's say, yung nararamdaman ni Vilma Santos, di ba? Yun, part yun. May mga hurts, may mga, let's say, mga disappointments. So, i-discuss po lahat yun doon. So, invite our friends. Invite more. Punuin natin ang church. Punuin natin ang langit. No? Sama-sama tayo. Amen. Manalangin po tayo, mga kapatid. Let's pray. Father God, salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa inyong salita. Salamat, Father, sa mga salitang patuloy na nagbabago ng aming buhay, O Lord. Salamat, Panginoon, sa opportunity na makakapakinig kami sa comfortable na lugar na ito, Panginoon. And dalangin namin, O Father, that as we hear your word, let it not harden our hearts. Even the speaker, O Father, we ask for forgiveness for every little thing that we did, intentional man or hindi, Panginoon. Ikaw ang nakakalinis ng aming buhay. We believe, God, in the power of the blood of Jesus Christ. And may kapangyarihan, Lord, ang blood na yon para magbago until now ng aming buhay. Salamat, Lord, sa dugo na nananalaytay sa amin spiritually. Salamat, Panginoon, sa everyday na meron kaming hope. Tinitingnan namin, Panginoon, yung aming buhay na safe pag ikaw po ang nasa sitwasyon at kalagayan ng buhay namin. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito. And our prayer, O God, turuan mo kami, Panginoon. Walang pwedeng maitaas sa oras na ito, Lord, kundi ang pangalan mo lang, ang nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Father, speak to us, that your Holy Spirit talk to us. This is our prayer in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ulit ang Lord. Amen. No? So meron akong tanong sa inyo. Alam niyo ba ito, mga kapatid? Ay, ano ba yun? Ayun. Yun. Oo. Saan siya nakikita? Sa mga arcade po, meron to. No? Sa mga, ano ba tawag sa kanya? This is Redemption Center. No? Pag meron kang something, ang bawas dito sa gondolania, pag marami kang ticket, kung ano yung point na gusto mo rito, alam mo, may gusto kang kuning toys, 500 points. Eh, ang ticket mo, 499 lang, so kailangan pa isa pa.
Bakit? Meron kang something na gusto mong i-redeem sa area na to, di ba? Excited ka ba? Bakit? Kasi mamimili ka ng to, yok mo na yan. Ano yan? Kumbaga, second yan sa option ko eh. Doon ako sa first option ko. Gusto ko yung malaki. Gusto ko yung maganda. Yun yung gusto kong kunin. Yun ang gusto kong i-purchase. No? This morning, we will talk about redemption. The power in the blood of Jesus Christ. No? Last week, ano po pinag-aralan natin? Justification. No? We are just being justified. No? We are being justified. No? Acquitted. Kung kayo po ay nasa kaso, wala sa Senate ha, no, kung ano man yung nangyari sa Senate ngayon, pag-pray natin, no? Lord, intervene in the lives of our politicians. No? Pupunta tayo dun sa ginagawa ng Lord every now and then. Meron po ako nabasa, anong role ng Christians pagdating sa mga ganong area? Pray. Pray and pray. Yun po ang kailangan natin gawin. Lord, dudulog kami sa iyo, Panginoon, dahil ikaw lang makakapagpabago ng aming bansa. No? So redemption right now, no? The power in the blood of Jesus. The word redeem and redemption are a vital core of our Christianity. Yun po yung sinasabi ko kanina. Hindi tayo naligtas kung walang redemption, kapatid. Nakuha niyo po? Hindi tayo naligtas kasi walang tumubos. Alam niyo po yung dahilan, paano tayo tinubos? Si Lord Jesus Christ namatay sa cross of Calvary. Hindi po siya namatay for nothing. Yun yung kailangan natin maintindihan. Namatay po siya dahil ikaw at ako gagamitin ng Lord to subdue this earth na makakilala sa Kanya. No? So, hindi po pastor lang, no? Kung kami lang ang tatanungin nyo, lahat tayo gagamitin ng Panginoon in a very special way. No? So, Ephesians context. Tignan natin yung context ng Ephesians. No? Babalik po tayo. So, Paul is writing letters to the Ephesians, particularly to the most of the province of Asia Minor. Paul is writing to define the Christian community, the theology of the church as the body of Christ. Yun ang binibigyang diin ni Paul. No? So, incarnate in the world, indwelt by a living God, not an organization, but an organism. Kaya nga, di ba, minsan, nagde-detach tayo. Kasi hindi talaga organization ng church. This is an organism parang built by the grace of God. No? We are not just a flock with a shepherd. We are not just a branch with a vine. We are not a kingdom with a king. We are a body in a metaphor, and our head is the Christ. Siya po ang head natin. Hindi si bishop, hindi si pastor, hindi yung kung sinong leader na kakilala natin, si Jesus Christ dapat. Kaya kung pupunta kayo sa church, tignan niyo muna ang statement of faith, especially sino ang tinataas sa buhay ng mga mananampalataya. We are a living organism character of a church of Jesus Christ. So what is a church? No, what is a church? A church is something who walks like Jesus, walks and live like Jesus, lives when He was here. As simple as that. So ang church pala, lumalakad ng ayon sa kung paano naglakad ang ating Panginoong Jesucristo. Actually, yun po mahirap sa atin eh. Bakit? Nahihirapan tayong sundan yung ginawa ng Panginoon. Unang-una, kaya nyo maglingkod, kapatid, nakakapagod yon. Kaya nyo ibaba yung sarili nyo? Hindi, magaling ako eh. Paano ko ibababa yung sarili ko? Di ba? Kilala ako ng tao eh. Ito yung narating ko eh. Bakit ako maglilingkod? Bakit ako magliligpit ng upuan? Bakit ako magta-transport? Yung mga lang sa ministry, kapatid, tinitignan ng Lord yon. Kasi nagmamatter sa Lord ang puso. Amen? Now we can say to people, we are okay. Pero nakikita kasi ng Panginoon ang laman ng puso. No? So a church is a humble representation of Jesus living in a cruel world. That is who we are. Yun ang church, kapatid. No? We are the representative of Jesus Christ. We are the ambassador of Jesus Christ. Kaya any time of the day, kailangan maipahayag natin sa mga taong tong, mahal tayo ng Panginoon. Hindi yung pag nakikita tayo, kapatid, eto na naman siya. No? Ayun, ayaw ko makita tong taong to. Kasi sinasabi niyang Kristiyano siya, pero ang layo sa tunay na pagkakaalam ko kung ano ang tunay na Kristiyano. No? Minsan sasabihin sa atin ng tao, dumudulog din naman ako sa church, kapatid. Kilala ko rin yung Diyos mo at yung Diyos ko. Kaya lang pinag-uusapan po natin ngayon is yung relasyon sa Panginoon. We're not talking about religion, no? Meron po akong katrabaho, nakakausap ko, syempre, any time of the day. In-invite ko sila sa church. Pero ang sinasabi sa walang pilitan, bro. Bakit? Kasi
dumating din ako sa ganyang point. Na one time of the day, para akong, alam mo yun, parang tinutulak mag-church. Pero ang dami kong dahilan. Kaya naintindihan natin yung mga taong kapag inaya mo, maraming dahilan. Kasi once and for all, ganun ka rin kapatid nung una. Ang hirap nating ayain. Kaya kung nandun ka sa shoes na yon, for sure, pag nag-aya ka ng tao, hindi ka masasaktan. Maha-hurt ka, bakit? Meron siyang bagay na dapat na-experience niya ngayon, pero hindi niya maranasan. Bakit? Kasi ayaw niyang tanggapin yung kalooban ng Panginoon sa buhay niya. Same thing with us. Parang let's face it, kapatid, kung ngayon ka lang nakakilala sa Lord, siguro inisip mo, Lord, ang tagal. 30 years. Ngayon lang kita nasumpungan. Yung 30 years ko, ito lang ang buhay ko noon. Walang direksyon. Pero ngayon, nakikita ko na, no? Nakikita ko na meron akong magandang kinabukasan sa'yo. Amen? So this morning, we'll talk about redemption. No? Redemption in Christ. And this is the verse. No? Sabay-sabay po natin basahin. Can I invite everybody to please stand? No? Basahin po natin. Sige. 1, 2, 3, and go. Verse 3. Blessed be the God. Spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. Verse 7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace, which He made to abound toward in all wisdom and prudence, having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of the times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in Him. In Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, that we who first trusted in Christ should be the praise of His glory. Last, in Him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance in the redemption of the purchased possession, to the praise of His glory. Pagpalain po ng Lord, makakaupo na po kayo lahat, no? We can see here that in verse 3 to 14, there are glimpses of eternal God's plan in forming the body of Christ. As I've said a while ago, no, si Paul po andun siya sa area na kung saan he is, let's say, binibigyan din niya. He is always talking about, let's say, the eternal God's plan of the body of Christ, the church, no? Na ang pinag-uusapan po natin ngayon does not talks only for temporary. We are talking about the eternity. Kaya yung eternal plan of God is important to us. So dito po sa binasa natin, we have 3 keyword elements, no? Number 1, yun po no sa verse 4, no, just as He chose us in Him, no, having predestined. This one talks about election. He chose us before it is let's say before it is we are destined, no, predestined. Tayo po ay tinadhana na piliin ng Panginoon. Number 2, so hindi aksidente, kapatid, ha? Kung paano ka nakakilala sa Lord ngayon, hindi siya aksidente kasi it is predestined. Masusumpungan talaga natin yon. Number 2 is redemption. Yun. In Him we have redemption through His blood. No, redemption. He took elective purpose for redemption. So He chose you for you to be redeemed. No? He purchased you. No, pag-aaralan po natin ano ibig sabihin ng redemption as we go along. Number 3 is inheritance. 'Di ba? First, you have been elected, you are chosen. After that, you have been redeemed. After that, may ibibigay sa iyo ang Lord na inheritance. Until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Yun po yung 3 keyword elements. So, we have such worth to be part of His body. Worthy ka, kapatid. No? Ikaw at ako, na nakakilala tayo sa Lord, parang siguro sabihin natin, tapos na. No. Nagsisimula pa lang yung magandang buhay natin sa Lord. So let's talk about redemption.
No? Redemption is purchased by God. Ibig sabihin, binili. No? Before God can choose us, He must redeem us. And before He can redeem us, He needs to buy us, purchase us. That's the concept of redemption. Parang yung kanina po, di ba, sa Redemption Center, bago mo makuha yung isang product, kailangan mo siyang tubusin dun sa presyo na meron siya, sa points. Pero ang Lord sa atin, may presyo ba, kapatid? Costly. Mahal. Ang cost nun, life and blood of Jesus Christ. That's the power of the blood. No? Because of His love, we are here. We have been redeemed, bought at a price. Actually, ang buhay natin, kapatid, walang halaga. Pero dahil sa pagmamahal, tinubos ng Panginoon. Are you with me? Naintindihan niyo po? Ganun ang pagmamahal ng Panginoon. So theological definition tayo, it is an act of God by which He Himself pays as a ransom for the price of human sin. Kasi human sin ang pinag-uusapan natin eh. Hindi siya matutubos ng points. Hindi siya matutubos ng pera. Ang ransom ng human sin is death, blood. Kung sino man yon, pag-aralan po natin as we go along. No? It is basically a deliverance by the payment at a price. So two words po used in a Greek language about redemption. Number one is exagorazo. No? Sinasabi ko lang po ito kasi yun yung narinig ko. Kasi syempre, minsan pag-aaralan mo kung paano siya binibigkas. No? This is a Greek word meaning to buy out of a marketplace. Kaya may agora. Di ba? Ang agora is a marketplace. No? Exagorazo is a Greek word to buy out of the marketplace. Kasi before, dun po in times of Roman, usong-uso ang slaves. Di ba? Si Joseph was being sold by his kin, no? Dun sa trade na naganap. So, exagorazo, to buy out of the marketplace. Number two is lutrao. Releasing someone by paying a ransom. Di ba? If you release someone, syempre kailangan magbayad. So, ang tawag po pala nun sa Greek is lutrao, no? Refers to liberating or releasing someone, particularly by paying a ransom. This happens once during the Roman Empire, slaves were being purchased at a price, no? So everybody in the world is captive. We have been captive. Nung una pa lang tayong nirelease sa world na to, captive na tayo. Nang ano, kapatid? 3-letter word, sin, no? Hindi tayo makakaligtas doon. No? It demands a price to pay to release his victim. Bakit ba? Kasi ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Yung death po na yon, kailangan nun blood. Kasi walang namatay na hindi kasama ang dugo. Malalaman mong patay ang tao pag namatay ang dugo. Yung daloy, yung flow. Kaya lang, sino? No? We need to be purchased because we are sinners in the grasp of sin. No? In Hebrews chapter 9, verse 22, it says, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Sa ibang salin po ang sabi ron, death. Without the death of Christ, there is no forgiveness. So just imagine, kapatid, no? Ngayon, nababasa natin siya. Paano kung hindi ginampanan ng Panginoon yung pagkamatay niya? Don't you think you and I have been forgiven for so many times? And isa pang tanong, kung ikaw ay pinatawad ng Lord, bakit ang hirap natin magpatawad? No? Sabihin natin, tao lang. Yes, we are human beings. Pero the one who is working with us is the Spirit of God. That is what we are declaring. Kaya kapatid, kung pagpapatawad lang, magpatawad tayo. Hindi tayo magpapatawad dahil mali siya, tama ka. Or tama siya, mali ako. Magpapatawad tayo kasi yun ang iniuutos sa atin ng Panginoon. Kasi first of all, we have been forgiven for so many times. Kung kasalanan at kasalanan lang, ang laki ng kasalanan natin sa Lord. Pero still, because of love, kasi yun nga mahal ng Lord ang sangkatauhan. Kaya ang redemption is part of God's plan, no? Of God's plan. 'Di ba? So shedding of blood.
It's death. Jesus redeemed us by paying the price of sin to die for us, to be set free. That's the whole point of redemption. In Galatians chapter 5 verse 1, sabi ron, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Yung slavery dito, meron silang point 2,000 years ago. It is a slavery, real slavery. No? Yung mga bagay-bagay na alam mo yun. Let's say parang, kung titingnan natin sa ngayon, yung pagkakahalintulad. No? Ang slaves kasi, syempre, hindi siya nakakaporma dun sa kanyang master. And tayo naman, ganun din. Kung ikaw ay slave ng sin, hindi ka rin makakagalaw ng maayos. Every now and then, you feel the guilt ng ginagawa mo. Kasi kapatid, we cannot judge a person's appearance. But then God judges the thoughts and attitudes of the heart. Di ba? Kahit sabihin natin na okay ka lang, wala kang problema outside. But then God is looking on the inside. No? Na maaring hanggang ngayon, you are still a slave of sin. Pero sinasabi ng Lord sa atin, binago ka na ng Lord. No? Binago ka na ng Panginoon. So Christ has delivered us from evil, delivered us from the yoke of bondage. The bondage of sin and death hold us captive. But Christ came to buy us out and free us from that bondage. So let's have a comparison. Pinag-uusapan natin ang salitang redemption. So, bigyan pa natin ng mga comparison. I want to give you 5 things. Maaring yung 5 things na rito, i-discuss pa po sa mga susunod na linggo. Kaya lang tignan natin ulit yung Greek word. Kasi yung Greek word mas malapit eh. Kung titignan natin, maaring tayo naintindihan natin yung salitang English, pero meron pala siyang isang word na kung saan doon yung equivalency ng salitang yon. No? 5 things. Dikaiosis. No? Dikaiosis, it is acquittal in the court. Ito po yung diniscuss natin before. Kay Pastor Ray, no? But then tingnan muna natin yung meaning. So dikaiosis, acquittal in the court. Aphesis, cancel a debt. Huiotasia, adoption of a child. Katalaso, to reconcile enemies, and apolytrosis, to redeem. Ito po yung pinag-aaralan natin ngayon. Apolytrosis. So yung nakikita yung 5 words, it came from a Greek word, pero syempre hindi tayo dun magko-concentrate kasi it's Greek. Hindi natin maintindihan. So, punta tayo dun sa biblical terms, kung ano ibig sabihin ng mga yon. So, dikaiosis is justification. Yun yung pinag-aralan natin last week. You have been accused, pero we are declared righteous. Kaya yun kapatid minsan sasabihin natin, hindi ako matuwid. Actually, matuwid tayo. Bakit? Yun ang sabi ng Panginoon sa atin. Humarap tayo sa Kanya, accused kayo of sin Pero nung tinanggap natin ang Lord, acquitted ka. No? Kasi you have been justified and declared righteous. Yun po, doon tayo pupunta kapatid, no? Ang nagsabi sa atin na tayo ay matuwid, ang Panginoon. Pero bakit tayo hindi natin tinatanggap pag pinataas ang kamay? Sino pong matuwid? Wala nagtataas. Pero si Lord ang nagbigay sa atin ng inimpose niya Matuwid ka kasi sa mata ng Panginoon. Pero kung titignan natin sarili natin, hindi talaga sa mata ng tao at sa mata mo. Pero sa mata ng Lord, iba. Kaya minsan kung titignan natin, maganda yung pag-asa ko sa Lord Very positive. Yung tingin ko sa sarili ko na wala akong sense, wala akong silbi, sa Lord meron No? So kailangan ko tignan yung sarili ko sa harap ng Panginoon. No? Naintindihan niyo pa po? No? Aphesis naman, cancel a debt. This is forgiveness. Cancel debt Di ba? Kung may utang ka, you are a debtor. But then in aphesis, you have been forgiven. Humarap ka, let's say sa hukom, na kung saan meron kang utang, nagulat ka, wala ka ng utang. That's forgiveness. Biblical term. No? Huiotasia, sonship. Kasi nga adopted But then right now, we are treated as a child of God. No? Hindi tayo ampon, kapatid. No? Hindi natin pwede ilagay sa isip natin yon. Yeah, we have been adopted by the blood of Jesus Christ, pero dahil adopted tayo sa dugo, you have been made a son sa kingdom ng Panginoon. Katalatso, reconciliation. Be a friend. No? Before enemies,
Pero dahil pumasok ang Panginoon, naging kaibigan ka. Kaya nga ang reconciliation nagaganap sa loob ng, 'di ba? Let's say parang sa loob ng isang hukom. Kaya may mga reconciliation ginagawa doon. And even right now, God is continuously reconciling us sa buhay natin. And lastly, apolytrosis is redemption. We receive freedom. Yung freedom na, alam yun, hindi natin deserved, pero binigay ng Panginoon. Amen? How thankful we are sa pagbibigay ng Lord na, Lord, really hindi nga lang po redemption eh. Bakit? Alam ko nararanasan nyo rin kapatid yung kabutihan ng Panginoon araw-araw. Na minsan parang, Lord, grabe naman. Parang really parang hopeless na yung situation eh. Pero nung pumasok ka, wala akong nasabi, kundi naiyak na lang ako sa ginawa mo. Just imagine that, no? Minsan sabihin natin, bakit umiiyak ang isang tao pag nagsasalita about God? Kasi kapag nagsalita ka, yun po yun God lang yun. Pag nagsalita ka about Jesus Christ, pumapasok yung Holy Spirit. And the Holy Spirit is pushing you to be at ease with God. No? Kasi pag at ease ka sa Panginoon, hindi ka ease sa world. Pero pag ease ka sa world, malayo ka sa Panginoon. As easy as that. Pero tatandaan natin na itong 5 to, ginawa ng Panginoon, and that's the power of the blood running in our life. Either spiritually or sa mga bagay-bagay na meron tayo, no? Yun yung kahalagahan, no? So all speak wonderful message of salvation. All provided for one thing. Ano yun? Jesus paid the price. So aspects, no? Let's go to the aspects of redemption. 5 aspects, kapatid, bago tayo magtapos. Number 1, the Redeemer. In Ephesians chapter 1, verse 6, to the praise of the glory of His grace by which He made us accepted in the beloved. So acceptable to God because we are with the beloved one. Sino yung beloved one? Si Jesus Christ. No? Diba? In Mark chapter 1, verse 11, then a voice came from heaven says, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased." Yun yung sinasabi ni Mark noong mga panahon na to. Pero kapatid, maniwala ka, ito ang sinasabi ng Panginoon sa'yo. You are my beloved Son, in you I am well pleased. Kaya nga minsan pag gumagawa tayo ng hindi maganda, parang nare-recall sa atin to eh. Lord, I'm sorry. Hindi ko sukat akalain. Hindi ka mapiplease sa ginagawa ko. That's the power of the Holy Spirit, kapatid. When you have been bought at a price, hindi ka tatantanan ng Lord kahit saan ka magpunta. Maaari ngayon nasa church ka, but then after some time, parang, alam mo yun, nagkakaroon ng tabang yung lakad mo sa Lord. That's the time, papasok ang Holy Spirit. Bakit? Kung ano ang nakuha ng Panginoon, hindi na siya papayag na mawala pa yun ulit. Kung hindi pa tapos, maaring sa atin sabihin, tagal. Iba po ang kalendaryo ng Panginoon sa kalendaryo natin. Ang gusto natin, nauna. Pero ang Lord, yung delay, hindi yung denial, kapatid. Kung sa tingin mo ngayon, parang hinindian ka na ng Lord, ang sinasabi lang ng Lord sa'yo, I'm just protecting you for what transpires sa mga susunod na panahon. Yun yung kailangan natin maintindihan. Pag may hindi ang Lord, tignan mo yung ibang magagandang bagay na ibinigay niya sa'yo. Focus ang labanan natin. Huwag ka masyado mag-concentrate. Lord, hindi mo binigay sa akin to eh. Saglit. Binigyan kita ng hininga. Binigyan kita ng magandang pamilya. Binigyan kita ng maayos na pangangatawan. Tapos, etong request na to na hindi ko binigay, parang hindi mo na ako kilala. Diba? Minsan, really kapatid, we are so unfair when we are walking with the Lord. Binigay niya lahat eh. Kaya lang nagpo-focus tayo dun sa mga bagay na hindi niya pa binibigay. Pero ang tanong nga, as I've said a while ago, meron kasing protection. If God is denying for something right now, He is just protecting you. No? Yun lang po. Number 2, the redeemed. Sino ba yon? It's us, it's we, it's you. Sa verse 6 po, no? Ephesians chapter 1, sabi, He made us accepted in the beloved. Imagine, tinanggap tayo to become like Jesus Christ as beloved Son, in whom God, the Father, is well pleased.
And number 7, in Him we have redemption through His blood. Diba? Ang redemption natin, kapatid, hindi sa sarili nating lakas. Kaya wag niyong buhatin. Bakit? Sa dugo ng Panginoong Hesukristo po tayo tumingin. And number 3, and He made you alive. Diba? Yun yung ginawa sa atin. We have been redeemed. Kaya wag nating isipin na hindi tayo tinubos. Kasi kung meron pong redeemer, syempre merong tinubos. You have been bought by a price. Kanina tinatanong ko, di ba, magkano po? Magkano ba? Priceless. Costly. No? It made Him way to go to that cross and to be crucified because of His love for you and me. No? Kaya minsan, kapatid, yung pag-i-invite natin sa church, meron kasing love na naranasan natin na gusto nating makita nila. Kaya lang makikita kasi nila yon once na you walk. How are we walking pag nandun tayo sa presensya ng iba? Kapatid, maaring lahat tayo ngayon, sabihin natin, we are Christians. Pero pag tinanong ba natin yung mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, yung close sa atin, alam kaya nila na Kristiyano tayo? Alam kaya nila na yung pagiging Kristiyano natin is gusto rin nating ibahagi sa kanila. Kasi ganun po yun eh. Anumang bagay na meron ngayon na nararanasan tayo, kailangan din maranasan ng iba. Bakit? Sabi ko nga ron sa ka-office mate ko, ganito yan bro eh. Actually, hindi ko to ikukwento sa'yo kung hindi siya maganda at hindi nagbago ng buhay ko. Wala tayong pag-uusapan. Pero dahil may ginawa ang Panginoon sa akin, yun yung gusto kong ibahagi sa'yo. Kaya kita iniimbitahan sa church. Nagbabago ang setup pag si Lord ang pumasok sa usapan. No? So iba, actually, sabi ko nga, hindi siya nakarating dito. Hindi pa siya nakarating dito. Pero naniniwala ako sa kapangyarihan ng Lord kasi merong timeline ang Panginoon. Hindi ko alam yun, kapatid, kung kailan. Pero syempre, hindi ka lang sa Kanya magpo-focus. Bakit? Maraming tao po na nakapaligid sa atin na nangangailangan ng biyaya ng Panginoon. Na once and for all, i-redeem ng Lord sa ayaw natin at sa gusto. Kahit hindi mo prefer tong taong to, merong somebody na gagamitin ng Lord para makita siya at makita yung buhay na nakita natin. No? Number 3, the redemptive Christ. Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. No? So redemption through His blood, that is the price. It is a way of saying He poured out His life. No? Imagine, Jesus pour out His life. Tayo, kapatid, sa pagtutok sa iba, we pour out our pawis. Kulang pa. Minsan parang hindi ko kaya. Bakit? Nakakapagod. Ang tanong, kapatid, handa ka bang mamatay para dun sa taong yon? Kasi si Jesus namatay siya eh. Actually, hindi po sinasabi ng Panginoon na kailangan yung mamatay. Kasi magmi-minister tayo. We are on the safe side nga eh. Bakit? Ginawa na kasi ni Lord Jesus Christ yun. Naintindihan niyo, kapatid? Kaya nung pinako si Jesus Christ, tetelestai, it is finished. Ngayon, dahil tapos na siya, wag na nating ulitin. Kasi hanggang ngayon, kahit ang bansang Pilipinas, inuulit at inuulit, pinapatay at pinapatay ang ating Panginoon para sariwain. Sabi nila, para sariwain. Pero kasi mas maraming kailangang gawin kung gusto nating sariwain ang biyaya ng Panginoon. Just share. Di ba? Para maranasan ng tao na ang nagbabago ng buhay ng isang tao, hindi si pastor, ang Panginoong Hesukristo. Di ba? Kasi once and for all, siya ang nagbago ng buhay natin. So it is a substitution. The New Testament says, He gave His blood, He gave His soul, He gave His life, He gave Himself. He died for us where we should be the one to be there. Tayo ang dapat nakapako, kapatid eh. Pero niloob ng Panginoon na siya na lang. Bakit? That's because of His love. Pag nakakakita kayo ng cross, yes, maaaring sabihin natin, kasi ang cross before is a symbol of punishment. No? Extreme punishment. Pero ngayon, pag nakita tayo ng cross, that's the love of Jesus Christ for you and me. He died on the cross as big as this. Bakit? Kasi ganito kalaki ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo at sa akin.
at patuloy na nagbabago ng buhay natin. Di ba? So the blood of bulls and goats are symbolic. Yun po yung pinag-aralan natin sa Old Testament. Hindi na natin siya ginagawa ngayon. Imagine kung may kasalanan, for example, ako or sino man sa atin, may kasalanan, si Brother Arman, no? Ayaw mo bro, hanap ako ng goat. Kakatahin ko. For a year para sa'yo. Dapat maganda yung goat, ha? Para yung kasalanan mo matubos. Until now, kapatid, nakikita nyo, nangyayari pa din siya. Sa ibang paraan. Hindi na sa bulls and goats, pero meron pa rin nilalapitan na hindi naman dapat lapitan. If you want to ask for forgiveness, talk to the Lord directly. Because He sees what is happening. And He wants to redeem you from time to time. No? Paulit-ulit yun. Actually, ang Lord nga, hindi siya nananawa. Niredeem na tayo 2,000 years ago, pero hanggang kailangang gawin ngayon, gagawin at gagawin ng Panginoon yun para sa iyo at sa akin. Kasi ganun yung love ng Lord. Hindi siya nag-end 2,000 years ago. Hanggang ngayon, kapatid, hanggang bukas, hanggang susunod na araw, i-redeem at i-redeem tayo ng Lord. Kasi ganun ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen? No? Exciting yung ginagawa ng Lord. Yes, hindi madali. Mahirap sa mundo. No? We are one. Nandun tayo sa same boat. Imagine, pagod ka ngayon, bukas mapapagod ka ulit nang hindi mo alam kung bakit. Magtatrabaho ka ngayon, bukas kailangan mo ulit magtrabaho. May stress ka ngayon, bukas may stress ka ulit. Bakit? Kasi ang world na to, kapatid, imperfect. Kaya lang we have a perfect God who is always with us for us to undergo in that imperfect world. Hindi nagpabaya ang Panginoong Hesukristo pagdating sa bahay na yan. No? Name it. Kaya nga, di ba, hindi tayo nagnawa. Parang, hindi kapatid, may ginawa kasi ang Lord patuloy niyang ginagawa. No? Eto, magkakaroon na naman po tayo ng basketball. No? Alam ko, ibang team ngayon, parang pinalalakas yung mga team nila. Nag-invite kayo ng mga PBA, NBA, MPBL, no? Mga players. Para lumakas yung team. Kaya lang, balik po tayo dun sa Season 1, Season 2, and Season 3. Marami pong nagsimula sa basketball sa church na to. Nandito na naglilingkod sa Panginoon. At gagawin natin siya sa Season 4. Gagawin natin siya Season 4. Ang Lord ang nagbabago ng buhay ng tao. Kahit anong gawin natin, hindi natin kayang baguhin ang buhay ng tao. Pero once na nilapit mo yan sa Panginoon, kapatid, magkakaroon ng difference yung laro. Magkakaroon ng difference yung buhay nila sa loob ng court. Marami tayong nakitang ganon. Pag nanood ka po ng ligang labas, lalabas dun yung mga salitang ayaw mo nang marinig at di mo na gustong balikan. No? Pero kung gusto mo siyang balikan, sige lang, practicein mo ulit. No? Pero hindi na gano'n ang kalooban sa atin ng Panginoon ngayon. At marami ring tumayo sa harap na to. Dinedeclare nila dati ang buhay nila na naglalaro silang wala sila sa Panginoon. Pero ngayon, ibang grace ang na-experience nila sa laro. Hindi na lakas eh. Alam mo yung parang, hindi natin alam, no? Pero really, that is the power of the Holy Spirit. That is the power of the redemptive Christ that we have. Amen? Number 4, the redemptive results. Siyempre, dahil may redemptive Christ, kailangan may result. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Ano yung redemptive results? Forgiveness, number 1. No? In Matthew chapter 26, verse 28, it says, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Aphiemi, to send away, forgive." Greek po yun. No? So that's the result ng redemption na ginawa ng Panginoon sa atin. We have been forgiven. Hindi lang bought at a price. Parang nung binili ka, tapos na. Hindi. Hindi ka bumili ng isang produkto, kapatid, na wala lang. Nung binili tayo ng Panginoon, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Yung inawit natin kanina, di ba? Who can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus, no? As white as snow. No? Nakita na kayo ng snow? So, mas puti pa raw dun. Diba? Ganon. Hindi as cold as snow, as white as snow. No? So, yun. First thing, no? Forgiveness. So, here we can see, no? Paano? No? Paano tayo mapapatawad? Maaring yes, paulit-ulit tayo nagkakasala, no? Pero hindi natin gagamiting lisensya to, kapatid, ha? Sabi sa 1 John 1:9, "If we confess our sins, He is faithful
and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Yun naman pala, pastor eh. Meron akong lisensya. Pwede ako magkasala mamaya. Tsaka bukas, may 1 John 1:9 eh. Pero dapat alam din natin na si Lord, hindi siya namamak. A man reaps what he saw. Kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. 'Di ba? Hindi ka pwedeng magsabi sa Lord na, alam kasi yun po yun eh. Alam ng Lord ang intention ng puso. Kahit ngayon, kapatid, bakit ka nasa church? Alam ng Lord kung anong dahilan mo bakit ka nasa church. Maaring ikaw ay sugatan, gusto mong lumapit, kasi ganun yun eh. Lord, wala akong pera eh. Baka dito ako makita sa church yung magpapautang sa akin. Di ba? Parang, Lord, meron akong sakit. No? Baka pag may nag-pray sa akin, kalibutan ako, matanggal yung sakit. May cancer ako, Lord eh. Baka pag nilay hands, madurog yung cancer ko. No? Doon titignan natin yung intention, kapatid. Pero kung kilala natin si Lord, hindi na natin iindayin yung mga bagay na yon. Pupunta ka rito kasi yun yung reality ng buhay mo. Yun yung lifestyle natin eh. 'Di ba? Kapag hindi tayo nagpunta ng church, something is kulang. O, 'di ba? Gen Z na Gen Z, something is kulang. Merong kakulangan eh, na parang may sakit. Pag di ka nakapag-church, kaya nga 'di ba minsan may activity ka, umabot sa church. Pero hahabol ka pa rin. Kahit na minsan, victory song na. Bakit? Kasi ayaw mong magpahuli dun sa corporate worship. Meron kasing something or somebody na nararanasan sa lugar na ito na hindi mo makikita sa ibang lugar. 'Di ba? Yun yung binabalik-balikan. 'Di ba? Imagine, ilang taon na natin to ginagawa, pero bumabalik ka pa rin. Ibig sabihin, may ginagawa ang Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. No? So, He accepts you as beloved because it is His plan, totally forgiven and accepted. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinatawad ka na ng Panginoon. Ng banal na dugo ng Diyos. Amen? So, there is no second-class Christian. You are worth. You matter to God. Everybody has a value. So, kung may nagsabi sa inyo, maaaring matagal na, wala kang kwenta. No? Huwag kayong maniwala. Lalo na ngayon. Hindi ako naniniwala. Bakit? Meron kasing kinabukasan yung buhay ko sa Panginoon. Diba? It is according to His riches and grace, it is always in abundance. No? That's number 1, forgiveness. Yun yung redemptive results. Number 2, wisdom and prudence. Wisdom and prudence, yung prudence po, understanding. Wisdom and understanding. So, ano din yun? Redemptive results, no? Which He made to abound. Ayun. In Ephesians chapter 1, verse 8, which He made to abound toward us in all wisdom and prudence. No, it is overflowing, super abound, to understand Him and to walk on a day-to-day basis. Kasi kailangan natin maintindihan eh, how God is working. Kaya kapatid, ang wisdom mahalaga. Bakit? Ito ang makakapagligtas. Hindi knowledge. Ang knowledge kasi, meron kang knowledge or skill sa isang bagay, pero ang wisdom, tuturuan ka ng Lord na maging wise. No? Sometimes yun ang dahilan bakit meron ka mga gini-give up. Kasi ang pinapakita sa iyo ng Lord, anak, unahin mo ang priority. Unahin mo ang mahalaga. Huwag kang mag-settle dun sa bagay na matatapos anytime or masisira pagdating ng panahon. Diba? Yun po, we need to have this wisdom and understanding pagdating sa lakad natin sa Lord. Imagine, no, kumbaga naglalakad na tayo sa Panginoon, pero hindi niya pa rin tayo hinahayaang maglakad lang ng wala. Tinutulungan tayo ng Lord na, hayaan mo anak, gagabayan kita. Kasi kahit po ang mga leaders or pastors na i-declare yung, parang tinalagay yung buhay sa Lord, hindi kami pinagkulang ng Panginoon. Yun po yung masasabi namin. Gaya ng sabi ko sa inyo kapatid, 17 years na wala ako ng work, 2022. 2023, nag-provide ang Lord. Ngayon sabi ko, Lord, ang hirap naman dito. Yung item ko, filled, punong-puno. Nag-pray ako ulit, 2024, nakapasok na naman ako sa trabaho na, hindi ko alam. It is better than the first one, than the 17 years. Hindi ko alam kapatid. Pero yung sinasabi natin dito, may wisdom and understanding na pag lumakad tayo sa Panginoon,
hindi siya magpapabaya. Yun pa rin yun. So don't settle for anything less. Na parang akala nyo pinabayaan na kayo ng Lord. Hindi po yun totoo. Yun ang kapangyarihan ng kalaban. Ano yung isip mo na? Sabi ko sa iyo eh. Kung dati, painom-inom ka lang, mas relax ka dun. Ngayon hindi ka na uminom, sakit pa yung ulo mo, problema ka pa. Pero kahit meron tayong problema, masaya. 'Di ba? Ang problema hindi naman nawawala eh. Kahit anong prayer natin sa Lord, Lord, alisin mo to. Actually, that's not a good prayer. Ang kailangan natin ipanalangin, kapatid, Lord, help me to surpass this storm. No? 'Di ba? Kasi ganun po ang kapangyarihan ng Lord. No, tutulungan tayo para ma-undergo yung isang bagay. Pero para alisin 'yon, nakikita kasi ang Lord ng grace nung binigay sa iyo ng Lord 'yon. Pansin nyo, pag may kabigatan, sino nasa isip natin? Ang Panginoon. Kaya minsan pag mabigat, kapatid, ibigay mo yan sa Lord. Iiyak mo yan sa Panginoon. Kasi after that, makakaramdam ka ng relief. No? Yun lang po yun. And number 5, the redemptive reason. Ephesians chapter 1, verses 9 to 10, having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of the times, He might gather together in all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in Him. Bakit? Why He do it? No? He wants us to gather. No? He might gather together in one all things in Christ. Yun yung redemptive reason. Gusto niyang pagsama-samahin. Kasi nga, nahiwalay tayo, kapatid, di ba? Doon sa 3-letter word. Nahiwalay tayo sa kasalanan eh. Pero hindi papayag ang Panginoon na yung kanyang pagkamatay mawala ng saysay. Yun yun, kapatid. Kaya hanggang ngayon, ang wrestling sa atin between Satan and God, He is working in ways we cannot see. But then He is working. No? So nowadays, we have seen it in our own eyes. The universe were divided, scattered, chaotic. 'Di ba? Punta ka ng Pilipinas, manood ka ng balita, napaka-chaotic. 'Di ba? Ang track and field po hindi na nagaganap sa labas. Sa Senate, nagaganap siya. Ang hide and seek po hindi na nagaganap sa labas. Nagaganap po sa loob. No? Minsan yun yung ano natin, minsan sabi natin, yung simple sign na ganon, He knows. God knows. God knows what we are feeling right now. No? He wants to set us free. He is working it out. No? Kaya tayo po, as a saved person, we need to work our salvation with fear and trembling. Hindi tayo pwedeng yung salvation natin, takot na takot ka sa Lord. No, kailangan magkaroon ng kalayaan yung paggalaw mo. Ngayon, pag nagkaroon ng kalayaan yon, kailangan natin ibahagi yung nasumpungan natin. Kasi we have been redeemed by the blood of Jesus Christ. So He is offering a gift. No? Our God is offering a gift. I invite the worship team to be here in front? God is saying, no, that He wants to set us free. No? Simple decisions lang yung, kapatid. No? Dun sa mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon, this is the right time for you to accept God. Mas maganda na yung sigurado kaysa yung nangangapa. Diba? Accept Christ and take the gift of redemption in His blood. So all in Christ, yun po yun, no? That is the purpose of redemption. Remember the cross, where the Christ paid it in full. No? Alalahanin natin yung cross. 'Di ba? It was paid in full, tetelestai. It is finished. 'Di ba? Maybe one of the important reason, 'di ba, sinasabi natin, tagal pa naman darating ang Lord. Hindi natin alam, kapatid. Maaring mamaya dumating na ang Panginoon or maaring ngayon. Pero alam niyo ba, minsan natanong niyo ba sa sarili, bakit nga ba hindi dumarating pa ang Panginoon? Siguro hindi dumarating ang Panginoon kasi hinihintay ka pa niya. Hinihintay pa tayo ng Lord. So maaring right now, lumalakad ka sa biyaya ng Panginoon, pero alam mo na yung buhay mo minsan, parang, alam mo yun, minsan nasa Lord, minsan hindi. Parang 5, 6, 5, 8 lang. 5, 6, 5, 8.
5'6", 5'8". Di ba yung lakad mo? Hindi diretso. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi tayo tinubos ng wala lang. Tinubos tayo ng Panginoon for a specific purpose. And right now, God is talking to everybody. Kung ngayon kailangan i-renew yung buhay natin sa Lord, let's do it. Ibigay natin sa Lord yung buhay natin. So as we sing this song, I invite everybody to please rise. Let's see. No? Tingnan natin maigi. Kung sapat ba yung ginagawa natin ngayon dun sa kabayaran ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Let's thank Him, no? With all our might. If you want to raise our hands, let's do it. Let's worship the Lord in this place. Let's give Him all because He deserves everything. Let's worship the Lord. Salamat po, Lord, dahil nagkaroon kami ng bagong buhay sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat, Lord, dahil naniniwala kami, O Father, habang hindi pa tapos, Panginoon, ang pagbabagong iyon na nagaganap sa buhay namin, Lord. Everything is into process, O Father, but then we believe, O God, that we are leading, we are walking, Lord, in the right path, papunta sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa mga awit na inaawit namin, Lord, na nagbibigay sa amin ng inspirasyon sa aming lakad. Indeed, Lord, we're not worthy enough for that forgiveness. We're not worthy enough of that redemption. But then you have done your part, O Father, and we are humbled by the grace that you are doing. Lord, teach us. Teach us, Father, to put you first in everything that we are doing. To give you all the glory and all the praises na kailangan mo, Panginoon. Indeed, Lord, we are humbled sa lahat ng nagaganap sa buhay namin, Panginoon. At hindi kami titigil, O God, para ipahayag sa mga taong inyong kabutihan, O Panginoon. Lord, alam namin, in any time of the day, you will use us para ang taong ito, Panginoon, na maaaring nasa isip lang namin ngayon, magkaroon din ng pagtubos, kagaya ng pagtubos na ginawa mo sa buhay namin. Lord, we don't want to waste our time here on earth, but then teach us, Father, to number our days so that we may gain a heart of wisdom. Lord, at the end of the day, sa iyo paramin gusto lumapit, Panginoon. At sa paglapit namin yun, Lord, dalangin namin na patuloy mong baguhin ang aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa mga kapatid, Lord, na nakinig ng salita. Hindi, Lord, this is not my word, nor coming from anyone else, but then it comes from you. And any word that comes from you, Lord, can change the life of a person. Kaya sa oras na ito, Lord, naniniwala kami na patuloy mong binabago ang buhay ng inyong mga anak, Panginoon. And sa oras na ito, Lord, maaring marami kaming bit-bit, Father. Marami kaming panalangin, Lord, left unanswered. Lord, you know the condition of our hearts, and we leave it to you, O God. Speak to us, Lord. Speak mightily to us in your word, O Father. Maraming salamat, Lord. Maaring sa oras na ito, meron ako mga kapatid na nagdadanas ng matinding pagsubok sa mga panahon na to. Pagsubok sa pamilya, pagsubok sa kalakasan, pagsubok maaari sa kalusugan, pagsubok sa pinansyal. Lord, ikaw ang masigit na kailangan namin, Panginoon, sa area na ito. And alam namin, Panginoon, once we see you in this situation, Father, magbabago ang lahat, Panginoon, dahil pumasok at nag-include ka. Thank you, Lord Jesus, for what you are doing at hindi natatapos na ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito dahil alam namin, O God, walang sino man sa amin sa oras na ito na hindi nakasumpong ng inyong biyaya, hindi nakasumpong ng inyong salita. At alam din namin, Panginoon, that as we hear the word for today, gagamitin namin to, Lord, at very specific for this week, that we have been redeemed, bought by a price, so that we need to work it out, our salvation with fear and trembling. Thank you, Jesus, for everything that you are doing in our life, Father.
Maraming salamat, Panginoon. Salamat po sa mga kapatid na walang sawa, O Father. Walang sawa at excited na makinig palagi ng inyong salita. Thank you, Lord Jesus, for every day, O God. There is something na gusto mong i-reveal sa amin specifically and very special kung paano mo yun ina-address sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Sa oras na ito, ang kapangyarihan ng Diyos ay maranasan natin sa lahat. Maranasan natin ang kapayapaan ng Panginoon every now and then. Makita natin ang Kanyang presensya sa lahat ng ating ginagawa. Mula ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng ito'y binabalik namin na maingat sa paanan ng iyong anak na si Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na,